What's up guys? Ito na ang Part 2 Nanograms Mikado Series, Episode 1 at 2. Kung Episode 2 na agad ang gusto mo, i-click mo lang ang timestamp sa description. Tara na't magsimula. Sa simula, ipinapakita ng Puzzle Piece Rush ang isang pamilya na kahit magkakalayo ay nananatiling konektado. At sinasabi nilang ito ang kwento nila. Ang Sika Academy ay isang paaralan kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga estudyanteng may talento para linangin ang kanilang galing. Samantala, sa boxing class, nabigla si Proa habang nasa training. Akala niya bagong lipat lang siya sa paaralan. Ang tunay niyang pangalan ay Yasi. Pero agad siyang minaliit ng kalaban niya na nagtanong kung siya nga ba talaga ang anak ni Sub-Aro. Ang mga nanunood ay tila mayabang na nag-uusap, nagdududa kung kamag-anak nga ba siya ng sikat na aktres. At sinasabi pa nilang bumagsak siya sa pagsusulit ng advanced class. Dahil dito, naisip ni Proa na oo nga, sikat ang mama niya bilang superstar, isang aktres na kilala sa buong mundo hindi lang sa ganda kundi pati sa paggawa ng sarili niyang delikadong mga eksena. Noong estudyante pa lang ito, siya ang pinakamagaling sa buong paaralan. Sabi pa ng kalaban ni Proa, dapat daw seryosohin niya ang laban dahil nanunood ang tinatawag na free royalties ng paaralan at gusto nilang makita kung gaano siya kagaling. Pero nairita si Proa at todo bigay na sinabi na hindi siya marunong sa sports at hindi siya ang mama niya. Nagulat ang lahat, pero sa halip na seryosong suntok, puro cute na galaw lang ang pinakita ni Proa. Dahil dito, napaisip ang lahat na wala talaga siyang pag-asa. Tinawag pa siyang total failure. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa edad na 17, sanay na siyang i-compare sa mama niyang isang henyo. Tumayo siya, at sa hindi pangkaraniwang posture, sinabi niyang, mas lalong nahuhumaling ang mga ordinaryo sa talento. Nagulat ang kalaban niya, kahit mukha siyang sira at walang kredibilidad, parang may dating siya ng isang elite na aktres. Pagkatapos, ngumiti siya at nagpasalamat sa pagkakataong makalaban. Paalis na siya. Pero sinabi ng isang estudyante sa kalaban niya na hindi rin siya pwedeng maging talunan sa sports. May inaasahan pa naman sa kanya ang free royalties. Humabol ang kalaban ni Yasi at naghanda ng suntok, akala mo lalabas na ang totoong galing niya. Pero bigla siyang nasipa sa leeg ng isang spectacular flying kick, parang sa pelikula. Ang tumira ay ang captain, at sinabing hindi dapat binubuli ang mga baguhan. Nakakahiya daw ito sa martial arts. May dumating pang dalawang estudyante. Kazuki, mula sa Performing Arts, isang bituin ng world-famous theater group. May Waizen, mula sa advanced class, pinakamagaling sa entrance exam at batang kampyon sa shogi. At syempre, ang captain ay si Nico, galing sa sports program at isang undefeated martial arts champion. Sila ang tinatawag na three royalties, ang pinakamagagaling sa bawat larangan. Sinabi nila na hindi nila inaasahan na ang anak ng super actress ay aagaw ng pansin. Natuwa si Proa pero nagulat din, kasi lahat ng best students sa school ay mga babae. Binalika nila si Proa para batiin, pero nang malaman nilang isa siyang failure at walang motivation, sinabi nila na wala siyang lugar sa school. Pero ipinakita niya ang transfer form niya, lipat na daw siya sa General Education School. Nagulat sila na may ganong klase ng school pala. Sabi niya, kung hindi siya welcome, aalis na lang siya. Pero pinigilan siya at sinabing linisin muna ang dojo. Talunan daw ang dapat maglinis. Kahit ayaw niya kasi hindi naman siya nag-test talaga, sinunod niya ito. Habang paalis ang lahat, nalungkot siyang kinuha ang timba. Hindi nila inakalang lilinisin niyang mas maayos pa ang dojo kaysa noong una itong binuksan. Napahanga sila sa dedikasyon niya. Sa pag-uwi, naalala niya noong bata pa siya. Gusto niya lang ma-admire katulad ng mama niya. Kaya nag-practice siya sa kwarto niya. Pero noong nakita niya mag-rehearse ang mama niya, doon niya na-realize. Henyo ito, hindi niya agad napansin ito. Hanggang sa minsang nanood sila ng seryeng ginawa ng mama niya kung saan isang simpleng nanay lang ang role. Sabi niya, gusto niya yung palabas. Sagot ng ina, gusto rin niya yun. Nagulat siya kasi kahit simple lang ang kwento, ang ending palagi ay masayang kumakain ng pamilya habang nagkukwentuhan. Sabi ng mama niya, gusto rin niya ng ganon. Na-realize niya, yun pala ang gusto palagi ng mama niya, isang masayang pamilya. May lumabas na libro, Dear, I Wish You a Happy Family. With Love, Mommy. Sanari niya ang libro, wala na ang mama niya sa kama. Lumakad siya palabas.
Sa kasalukuyan, naalala niya ang sinabi ng ina niya. Kaya nangakong babawi siya, lahat ng hindi nila naranasan, pipilitin niyang makamit. Dumating siya sa bagong bahay. Sabi ni Ginoong Macardono, pumasok na lang siya direkta. Nagulat siya, isang napakalaking mansion ito. Nag-isip siya kung sino ba si Mr. Mercado. Pero bago pa siya makaisip, dumating si Nico na may flying kick. Akala niya ay magnanakaw si Proa. Napaupo ito sa medyo awkward na posisyon. Siyempre, tinawanan siya ni Proa at sinabing kahit prodigy, lumuluhod rin paminsan-minsan. Nag-post pa ito na parang artista. Napahiya si Nico, binigyan siya ng tuwalya ni Proa, at sinabing, pag-iwas sa trangkaso, parte ng martial arts yan. Namula si Nico at tinanggap ito. Pero nang marinig ang tunog ng isa pang babae, agad siyang tumakbo palayo. Dumating ang dalawa pang babae na naka-costume, at nagulat, ano daw ang ginagawa ni Proa sa bahay nila. Pagkatapos ay sinabi ni Nico na pumasok si Yu nang walang paalam. Pero buti na lang at tumawag si Mr. Macardono, at nang malaman ng mga babae na si Yu nga ito, agad silang kumalma habang hawak ang cellphone. Ipinaliwanag ni Mr. Macardono na malapit niyang kaibigan at taga-suporta ang ina ni Yu. Kaya inaalagaan niya ito bilang pag-alala at pagpapatuloy ng talento ng mama nito. Sinabi rin niya na pinatuloy niya si Yu sa kanyang bahay, at tinanong kung nakilala na niya ang mga anak niya. Sabi niya, baka nakalimutan niyang sabihin na si Kazuki ang panganay, si Nico ang gitna, at si Meiwa ang bunso. At ngayon na ipinakilala na niya sila, dapat daw ay subukan ni Yu na makisama sa kanila. Naguluhan si Yu, pero bigla niyang naalala ang huling hiling ng kanyang ina, na sana ay makahanap siya ng isang masayang pamilya. Kaya ito ang simula ng kwento kung paano naging bahagi si Yuyashi ng pamilya ng tatlong mahuhusay na magkakapatid na Macardono. Nagulat siyempre ang mga babae, habang iniisip ni Yu na parang galing sa panaginip ang lahat ng ito. Pero hindi niya alam kung magandang panaginip nga ba ito, lalo na't hinuhusgahan na siya agad ng tatlong magkakapatid. Sa huli, tinanggap naman siya ni Nico dahil desisyon daw yon ng tatay nila. Namula si Yu, habang ang dalawa namang kapatid ay nagtataka kung bakit pinayagan ng tatay nilang alagaan ang isang walang silbi. Kahit hindi komportable, naisip ni Yu na baka pwede pa rin siyang bumuo ng isang pamilya kasama sila. Kailangan lang niya maging matatag. Kaya't maayos siyang nagpakilala at nagsabing umaasa siyang magiging maayos ang samahan nila mula ngayon. Pero habang inililigpit na niya ang gamit, aksidente niyang nahawakan ang isang lumang underwear, na lumipad pa sa ere. At pagkatapos nito, napansin niyang magulo ang buong bahay. Habang iniikot ang bahay, tinanong niya si Kazuki kung dahil ba sa dami ng rehearsals kaya hindi siya nakakapaglinis. Sumang-ayon si Kazuki na wala siyang oras sa gawaing bahay. Kaya nagsimula si Yu na pulutin ang mga sirang at basang pinggan. Napansin ng mga magkakapatid na sinubukan ni Kazuki na maghugas pero nabasag lang ito sa inis. Sunod na napansin ay ang hindi pagkakalaba ng mga damit. Si Meiwa ang sumagot at nagdepensa, marami daw kasing klaseng damit. Pero tinanong siya ni Yu kung hindi ba mas madali yun kaysa kabisaduhin ang lahat ng pyesa sa shogi. Napahiya si Meiwa, at biglang sinabi na mula ngayon siya na ang bahala sa labada. Pumayag si Yu, pero sinabi niyang sayang naman kung hindi niya gagamitin yung notes tungkol sa paglalaba na hawak-hawak ni Meiwa, lalo siyang namula. At sa huli, si Nico naman ang inassign ni Yu sa paglilinis. Tanong ni Nico, masaya ka bang inilalantad ang kahinaan ko? At tinawag siyang failure. Habang patuloy na nilalay si Yu ng tatlo tungkol sa mga sablay niya sa bawat exam, nanahimik lang siya at patuloy sa paglilinis. At nang mapansin nila, sobrang linis na ng buong bahay. Nagbiro pa si Yu na habang nag-aaway sila, naayos niya na ang lahat. Nag-post pa ito na parang nasa pelikula at nagsabing anytime, kaya niyang gawin ito. Nahiya ang tatlo, pero lihim silang napahanga. Sa loob-loob nila, kahit na isang failure si Yu, maganda ang dating niya habang masaya siyang naglilinis sa isang sulok. Kinabukasan, wala siyang pasok kaya nagdesisyon siyang sabayan ang mga babae sa almusal para mas makilala pa sila. Pero agad siyang naistorbo ni Nico na nagpa-practice na agad ng mga sipa. Si Meiwa naman ay abalang-abala sa laban ng shogi kontra AI. Samantalang si Kazuki, abala sa umaga sa dami ng iniinom niyang supplements at vitamins, todo arte pa. Habang iniisip ni Yu na hindi talaga siya bagay sa kanila, sinabi ni Kazuki na siya na ang in charge sa bahay.
May klase siya sa drama, si Meiwa ay shogi training, at si Nico naman ay martial arts. Gusto lang sana ni Yu mag-almusal, pero strict na sinabi ni Kazuki na na-late na siya sa training. Kaya umalis ito agad. Si Meiwa naman, binulsa agad ang pagkain at balik sa extreme focus sa shogi. Naiwan si Yu at nagluto na lang. Naalala niya ang mama niya, na kapag siya ang naghahanda ng almusal, umaalis na ito nang hindi kumakain. Pero pagkatapos, siya rin ang gagawa ng maraming pagkain at itatago sa ref para sa sarili lang. Naisip niya, masyadong nakasentro sa sarili ang mga henyo. Hindi mo alam kung ano ang iniisip nila. Nagtaka tuloy siya kung kaya ba niyang ayusin ang relasyon nila, lalo na't hindi nga niya naayos ang relasyon nila ng sarili niyang ina. Pero nagulat si Nico nang makita ang almusal na niluto niya. Sabi ni Yu, ginawa niya ito gamit ang mga sangkap na malapit ng masira. Naglalaway na si Nico, pero kunwari tumatanggi. Nang sabihin ni Yu na siya na lang ang kakain ng lahat, muntik nang bumigay si Nico. Pero bigla siyang nagpakaseryoso at sinabing hindi siya kakain ng hindi balanse na pagkain, kulang daw sa tamang amount ng protein at fat. Napaisip si Yu, lagi ba niyang binibilang ang tamang nutrients sa bawat kain? Sagot ni Nico, oo. You are what you eat. Mahalaga raw ang pagkain gaya ng training. Hindi pwedeng maging pinakamahusay na atleta kung hindi rin angat ang katawan. Habang nagmamadali na ang dalawa, napaisip si Yu, ang sakit nila sa ulo. Sino ba kasi ang inuuna ang pagiging pinakamahusay kaysa sa simpleng kaligayahan ng pagkain? Pero agad niyang naalala, ang mama niya, nagda-diet rin para makuha ang ilang role sa acting. Si Kazuki, ginagawa ang lahat ng ito para manatiling pangunahing bituin. Samantalang si Meiwa, nilalamon ng mga matatamis para daw mapakain ang utak niya. Naisip ni Yu, na ang mga henyo ay minsan sobrang nakatuon sa sarili nilang mundo, dahil meron silang pinaghuhugutan na mas malalim, kaya hindi na nila napapansin ang iba sa paligid nila. Doon niya naalala kung kailan siya nagsimulang matakot sa sarili niyang ina, kung paano siya tumigil sa pakikipag-usap dito dahil hindi na niya ito maintindihan. At ngayon, nang makitang paalis na ang tatlo, napagpasyahan niyang kumilos. Tinawag niya sila at sinabing, sandali, may nakalimutan kayo. Nagulat ang tatlo at agad na nagpanik, iniisip kung ano ang nakalimutan nila. Pero sabi ni Yu, ingat kayo, ha? Sana maging maganda ang araw ninyo. Hindi agad nakasagot ang mga babae, na tahimik silang lahat. Pero bigla rin nilang sinabing, ang corny mo, at umalis na rin. Pero si Yu, hindi nawala ng pag-asa. Determinado siyang maging bahagi ng pamilyang ito. Habang nasa kotse, napatingin si Nico sa rearview mirror. Namula siya, naalala niya ang sinabi ni Yu at parang kinilig. Si Meiwa at Kazuki, pareho rin ang reaksyon. Habang iniisip nila ang sinabi ni Yu, na kahit sobrang simple at corny, gusto pala nila yon. May ngiti sa mga labi nila, kahit hindi nila aminin. Samantala, sa bahay, tumawag si Mr. Macardono para kumustahin si Yu. Sinabi ni Yu na ayos naman ang lahat. Kahit na hindi talaga ganoon kadali. Ipinaalam ni Mr. Macardono na hindi pa siya agad makakauwi dahil sa trabaho. Napaisip si Yu, naku, ako na lang talaga ang naiwan kasama ng tatlong ito. Pero may dagdag pa si Mr. Macardono, humingi siya ng pabor. Sinabi niya kay Yu na malapit nang dumaan sa mga pagsubok ang tatlong anak niya, at gusto niyang si Yu ang tumulong sa kanila sa panahong yun. Gusto kong ikaw ang maging sandalan nila. Kapag nakita nilang may maaasahan sila, maaaring mas buksan nila ang sarili nila sa'yo. Nagulat si Yu, paano siya, na isang karaniwang tao lang, ang makakatulong sa mga taong sobrang galing at sikat. Pero ang totoo, kahit hindi siya henyo, may halaga pa rin siya. At sa puso niya, alam niyang gusto niyang subukan. Ngayong siya ay may bagong tungkulin, tulungan ang tatlong babae na makamit ang kani-kanilang layunin. Si Kazuki ay may mahirap na audition na paparating, si Nico naman ay gustong manalo sa national karate title, at si Meiwa ay may mahalagang laban sa shogi. Kung matutulungan niya silang lahat, mas malaki ang tsansa niyang mapalapit sa kanila. Pagkatapos ng tawag, napaisip siya kung talaga bang kailangan siya ng tatlong babae. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay isa lang siyang ordinaryong tao, hindi magaling sa sports, at hindi rin sa pag-aaral. Kaya iniisip niyang baka wala talaga siyang maitutulong sa mga babae, lalo na't malayo ang narating nila kumpara sa kanya.
Habang iniisip ito, nai-imagine na niya kung anong sasabihin ng mga tao kapag nabigo ang mga babae kahit na tinulungan niya. Mas lalo siyang ninerbiyos. Alam niyang may mga taong gagamitin ang pangalan ni Sub-Aro, ang sikat na nanay niya, laban sa kanya, sinasabing hindi naman niya namana ang galing nito. Para makalma ang sarili, nagpasya siyang pumunta sa palengke para mamili ng mga lulutuin para sa 3 babae. Sa hapunan, balak niyang mas makilala sila. Pagdating ni Nico sa bahay at nadatnan siyang nagluluto, nagkamali ito ng akala, inisip niyang sinusubukan siyang suyuin gamit ang pagkain. Kaya agad siyang nagpaalala na may sarili na siyang biniling pagkain, at tatanggihan ang niluto niya. Pagkasabi nito, dumiretso si Nico sa banyo para maligo. Pagbalik niya, nakita niyang mas seryoso pa sa pagluluto ang binata. Sa dami ng cookbook sa mesa, napansin ni Nico na seryoso talaga ito. Napagtanto niyang baka ginagawa ito ng binata para makuha ang tiwala niya matapos niyang tanggihan ang pagkain. Ilang sandali pa, dumating si Miwa. Nilapitan siya ng binata at sinabi nitong siya ang nagluluto. Pero sa paningin ni Miwa, mukhang kaawa-awang eksena ito. Pati si Nico ay nagsabing siguro naghahanap lang ng atensyon ang binata. Idinagdag pa niya na napakahigpit niya sa pagkain kaya mas pinipili niyang kainin ang biniling merienda para sigurado siyang walang mantika o anumang masama sa katawan. Habang kumakain ng mapaklang merienda, naging curious si Nico sa niluto ng binata. Bumalik siya sa kusina para sumilip. Laking gulat niya nang makita na mula sa umpisa, ang niluto nito ay isang balanseng pagkain na swak para sa mga atleta. Bigla na lang lumitaw si Yo sa likod niya, may seryosong mukha, at sinabing 30.2 grams ng protina yan. Dahil sa gulat, napasigaw si Nico. Habang tinatalakay ng binata ang nutrisyon ng pagkain, sinabi ni Nico na gets na niya. Ibinahagi ni Yu na ang mga lutuin ay base sa rekomendasyon ng isang nutritionista, at inadjust niya ito para sa kanya. Nang marinig ito, nahiya si Nico na tinanggihan niya ito noong una. Kaya para makabawi, tinikman niya ang pagkain pero hindi siya nagbigay ng papuri sa binata, sa halip. Pinuri niya ang gumawa ng recipe. Habang nasa itaas si Miwa, nakita niya mula sa hagdan ang mga pagkain. Dahan-dahan siyang bumaba para kumuha ng pagkain nang hindi siya napapansin. Pero lumitaw si Yu sa likod niya at sinimulang i-lecture ang bawat pagkain. Para matapos na ang pressure, naupo na lang siya at sinabing titikman na niya. Habang kakain na siya, tumayo si Yu sa tabi niya na may matalim na tingin. Kaya sinabi ni Miwa na hindi siya makakakain kung tititigan siya ng isang baliw na ganyan. Pero kahit sinabi niya ito, hindi pa rin umalis si Yu. Ilang sandali pa, dumating si Kazuki. Nagulat siya na nandoon na agad ang mga kapatid niya. Nang makita niya ang hapag na puno ng pagkain, halos hindi siya makapaniwala. Lumapit si Yu at sinimulang ipaliwanag ang pagkain, pilit siyang kinukumbinsi na kumain. Pero kahit anong pilit, matigas ang loob ni Kazuki. Hindi siya madaling kumbinsihin gaya ni Nico at Miwa. Kaya sinabi ni Nico na ngayon ka lang nakatama. Pero sagot ni Kazuki, kahit mukhang masaya ang eksenang yon, hindi raw siya bagay sa ganoon, ayaw niya sa mga ganitong kainan, lalo na sa taong naghanda ng pagkain. Dahil dito, kinuha ni Nico ang plato ni Kazuki at sinabing hindi niya deserve ang ganoong klaseng pagkain. Nagbiro pa si Yu at sinabing kapag galit kang kumain, mas mabilis kang tataba. Napaisip tuloy si Nico, pero sinigurado ni Yu na babantayan niya ang mga kinakain niya. Pagkatapos ng 3 araw na pagsasama nila, napansin ni Yu na si Kazuki pa rin ang pinakamahirap lapitan. At kahit hiniling ng tatay ng mga babae na tulungan niya ang mga ito, pakiramdam ni Yu ay hindi man lang siya makalapit, paano pa niya sila matutulungan? Sa school recess, napansin niyang kahit babae si Kazuki, marami pa ring nabibighani sa kanya. Pero bukod sa itsura, siya rin ang top student sa performing arts. Dahil dito, lalong hindi siya maabot. Pero kahit mahirap, lumapit si Yu sa gitna ng karamihan para makausap si Kazuki. At tulad ng inaasahan, pinagtawanan siya ng ibang babae. Para sa kanila, anak lang siya ng sikat na artista pero wala namang talento. Pati si Kazuki ay nakijoin sa panglalait, sinabing huwag siyang lalapit dahil baka madumihan siya ng aura ni Yu. Dahil dito, napaikan si Yu at sinabing buong gabi niyang hinintay na tanggapin ni Kazuki ang alok niya. Dagdag pa niya, may isang bagay siyang kayang ibigay na tiyak na magugustuhan nito. Ngunit dahil hindi niya ito naipaliwanag ng maayos,
Inisip ng mga babae na mali siya ang tinutukoy niya. Lalo pang lumala nang sabihin niyang makikita mo to pag uwi natin. Nang marinig ito, nagulat ang mga babae na magkasama pala silang nakatira. Tinanong pa nila kung magkarelasyon ba sila. Pagkikita nila ni Miwa, niyaya niya itong kumain sa cafeteria. Pero bigla itong tumakbo palayo. Nang maabyute niya ito, nagsimulang mag-open up si Miwa. Iba raw talaga siya sa ibang babae. Hindi raw siya sanay makipag-usap sa normal na usapan. Sinabi ni Yu na naiintindihan niya ito, pero ayaw niyang magpanggap na naiintindihan niya lahat. Ang kaya lang daw niya ay unawain kahit kaunti ang nararamdaman ni Miwa. Kasi pareho sila ng pinagdadaanan. Pagpalat ng usapan, inamin ni Yu na gusto niyang mapasunod si Kazuki at hiningan si Miwa ng tulong. Ikinwento naman ni Miwa na noong 3 taon pa lang si Kazuki, humiling ito sa kanilang ina na magluto ng isang espesyal na pagkain para sa kanya lamang. Sinabi ni Miwa kay Yu na gamitin niya ang kwentong yun bilang clue para mapalapit kay Kazuki. Dahil dito, naisip ni Yu na lutuin ang parehong pagkain na minsang inihanda ng ina ni Kazuki noon. Pero napagtanto niyang kailangan muna niyang alamin kung anong ulam yun. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, natutunan din niyang gawin ang recipe. Kaya niyaya niya si Kazuki na tikman ang niluto niya. Sinabi niyang sa pagkakataong ito, tiyak na magugustuhan niya ito. Pero bago pa man makita ni Kazuki ang pagkain, bigla siyang nahimatay at bumagsak sa sahig. Agad siyang nilapitan ng mga kapatid niya na halatang nag-aalala. Pero pinigilan sila ni Kazuki at sinabing huwag silang ayos lang daw siya. Subalit nang hipuin ni Miwa ang noo ni Kazuki, napaso siya dahil sa taas ng lagnat nito. Nainis si Nico kay Kazuki at sinabihan siyang tigilan na ang pagpapakatigas ng ulo lalo na't halatang kailangan niya ng tulong. Bigla namang lumapit si Yu at inabutan siya ng masustansyang lugaw para agad siyang gumaling. Dahil sa labis na pag-aalala ng lahat, napilitan si Kazuki na magkulong sa kanyang kwarto. Sinabihan niya ang lahat na huwag na siyang istorbohin. Maya-maya, bumalik si Yu sa kanyang kwarto dala ang isa pang ulam. Pero muli siyang sinabihan ni Kazuki na huwag na siyang guluhin. Nang lumapit si Kazuki para paalisin si Yu, bigla siyang nadapa at bumagsak sa ibabaw nito. Bigla namang pumasok sa isip ni Yu ang ideya na siya na lang ang maging practice partner ni Kazuki hanggang sa makabawi ito at makabalik sa rehearsals. Nang marinig ito, naalala ni Kazuki na anak nga pala si Yu ng isang sikat at mahusay na aktres. Kaya inisip niya na baka kahit papaano ay marunong din itong umarte. Pero nang magsimula si Yu sa role ng prinsesa, napagtanto ni Kazuki na sobrang sablay ito at mas malala pa kaysa sa inaasahan niya. Kaya tinaboy niya palabas ng kwarto si Yu at sinabing mas pipiliin niyang mag-rehearse mag-isa kaysa makasama ang isang katulad niya. Kinabukasan, bumalik na naman si Yu sa kanyang kwarto at ipinagyabang na nabasa na niya ang buong script. Pero kahit ganun, pansin pa rin ni Kazuki na hindi pa rin ito marunong. Kaya muli niya itong pinalayas. Lumipas ang mga araw at paulit-ulit na nagtangkang mag-rehearse si Yu kasama si Kazuki. Pero sa bawat pagsubok, paulit-ulit din siyang pinapaalis nito sa kwarto. Isang gabi, naalala ni Kazuki na siya ang pangunahing bida sa dula. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding responsibilidad. Ayaw niyang biguin ang mga taong umaasa sa kanyang performance. Kaya kahit masama pa ang pakiramdam niya, lumabas siya ng kwarto. Habang dumadaan siya sa sala, nakita niya si Yu na nanunood ng isang stage play. Kitang-kita niya sa mata nito ang determinasyong pagbutihin ang kanyang acting para matulungan siya. Kinabukasan, muling lumapit si Yu para mag-rehearse. Pero sa pagkakataong ito, napansin ni Kazuki na may konting improvement na sa acting ni Yu. Dahil dito, napapayag siya, tinanggap niya ang pagkain ni Yu. Pero may kondisyon siya, alisin ang napakaraming sangkap. Doon napagtanto ni Yu ang totoo, matagal na palang iniiwasan ni Kazuki ang mga pagkain niya hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil pihikan talaga siya sa pagkain at nahihiyang aminin ito. Grabe, mas lalong gumaganda ang kwento ni Yu at ng tatlong magkakapatid. Kung na-enjoy mo ang recap na to, huwag kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong anime fans. Mag-subscribe ka na rin at i-turn on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na episodes. Kita-kits sa next recap, mga Kaana Saga.